Okay, share lang. Okay, so good evening. Okay. Wait lang tayo ng viewers, guys. Coach, kailan start ng final coaching nyo? Actually, tapos na yung final coaching natin, ma'am, no? Para sa August. Yung para sa March naman, mag-start na po tayo ng December. Yan. Pero available pa rin, guys, yung mga materials at recordings natin noong final coaching noong August. Pwede nyong i-avail sa akin yan. Okay, so good evening sa 66 na viewers natin. Sige, antay lang tayo ng konti pa before tayo mag-start. Medyo marami itong susolve natin ng mga madudugong problem sa mathematics. For October, hindi ko na po tinuloy yung October. Ang ino-offer ko na lang ngayon yung from August. Yung mga materials at recordings na lang po from August. Yun yung pinapa-avail ko ngayon. Kasi na-move na po yung sa akin yung program ko. Start na po tayo ng December dun. Good evening po, Sir JC Hapita. Okay, so good evening guys sa inyong lahat. So pwede na tayong mag-start ngayon. Itong unang problem natin guys, lang to, looks familiar or looks fam na tinatawag, no? Pwede nyo na lang i-memorize ito. Ayan, possible lumabas to guys, so pwede nyo na lang i-memorize. Kapag ang condition ay increase ng 25%, tapos nag-decrease ng 20%, memorize nyo na lang yung sagot nito guys ha. Memorize nyo na lang yung sagot. Okay. So, wag nyo gagawin dyan. Wag nyo ima-minus yan. Mali kapag nag-minus kayo. Papatunayan kong mali yung sagot ninyo guys kapag nag-minus kayo. Ayan. Pero I-suggest itong gantong problem guys. Yung condition na increase ng 25 and then mag-decrease ng 20%. Actually, ang sagot niyan guys ay letter A. Ayan. 0% walang magbabago sa number mo. Okay. So, i-prove lang natin guys ha. Ayan. Pero burahin lang muna natin to. Basahin ko yung tanong ulit guys, then sagutan natin. Prove ko yung 0 na sagot ko. A number is increased by 25% and then decreased by 20%. What is the overall percentage change? Okay. So ito guys yung condition. Yung una, increase mo muna ng 25% yung number. Yung result niyan, i-decrease mo ng 20%. So, anong mangyayari sa original number? Mag-i-increase ba or magdi-decrease? Ang gagawin natin dito guys ay mag-iisip tayo ng number. Kahit anong number pwede, pero I suggest na 100 na lang yung gamitin kasi mas madaling kunan ng percentage yon. So, let's say guys, 100 yung original number natin. Original number. Okay? So, gawin natin sa 100, increase natin ng 25%. So, kapag in-increase mo ng 25% yung 100,
automatic guys, 125 na yung result. Ayan, kaya gustong-gusto kong gamitin si 100 as an example kasi nga, mabilis lang sang isolve. Okay? And yung 125 guys, gawin natin, i-decrease naman natin siya ng 20%. Okay? So, anong gagawin natin kapag nagdi-decrease tayo ng percentage? Ima-minus natin yan sa 100% na original. Kung mag-decrease ka ng 20%, ang matitira na lang dyan, 80% na lang. So, kunin natin guys yung 80% ng 125. Sorry, 125 to. Okay, so yung 125 guys, i-multiply lang natin ng 0.8. Kasi 80%. So, 8 times 5 ay 40, carry 4. 8 times 2 plus 4, that is 20, carry 2. 8 times 1 plus 2, that is 10. Then, bilangin yung decimal places. So, isa. So, mag-move lang rin tayo ng isa dito, papuntang left. So, final answer natin dito guys ay 100. Kung mapapansin nyo, yung original number natin na ginamit ay 100. And yung final number natin guys, after natin mag-increase at mag-decrease ay 100 pa rin. Therefore, walang pinagbago. So, sagot natin dito guys ay 0%. Nakasunod ba? Ayan. So, saan nakasunod naman guys, no? So, first problem pa lang naman yun. Paano mo malaman agad na 0 yung sagot? Ayan. Siyempre guys, by experience, kabisado ko na yan. Ayan. Kung makita kayo guys ng ganito, 25% increase tapos dinecrease ng 20%. Yun lang po yung kailangan nyong tandaan para masabing 0%. Yes, walang difference. Or walang pinagbago. Hindi nag-increase, hindi nag-decrease. Okay, so next tayo guys. Okay, so medyo delay yung kay Sir Rich. Yes, automatic naman guys. Ang 25% kasi ng 100 ay 25. Kaya nga pinili ko yung number na 100 kasi nga mabilis lang siyang isolve. So kapag kumukuha ka ng 25% ng 100, automatic yun na yung number, yung 25 na mismo. Then add mo na lang since nag-increase nga siya. Okay, so isolve natin to guys. Mabilisan lang na solve to. Yes po, i-multiply mo yun. Automatic yan. The ratio of boys to girls in a class is 3:5. If there are 64 students, how many are girls? So, ang gagawin natin dito guys, kung given yung sum, i-divide lang natin siya dito sa sum din ng ratio natin. So, i-add muna natin tong ratio natin. 3 plus 5, that is 8. Yan yung pan-divide natin. So, 64 divided by 8. So, that is 8. Yang 8 na yan guys, yan yung ating multiplier. Okay? So, sino ba yung hinahanap guys? Kung ilan yung girls. Sa ating ratio, ang ratio ng girls dyan guys ay si 5. So, i-multiply lang natin yung ratio ni girls na 5 times yung multiplier natin na 8. Ang sagot dyan ay 40 or letter C. Mabilis lang, di ba? Mga basic lang naman tong na-prepare natin guys. Kayang-kaya nyo na to. Okay, so verbal ability naman tayo. Choose the sentence with the best grammatical construction. Ayan, so hanapin nyo dyan guys yung tamang sentence. So medyo hawig kasi sila, no? So ang pinagkaiban lang naman nila guys, kung mapapansin nyo, ito. Were, was, tapos were. Ayan. So, may sagot ng letter B, meron ding sagot na letter C. Okay, so ano ba yung rule guys kapag nakakita kayo ng neither nor? Proximity rule, di ba? Ayan, hanapin nyo guys yung nearest subject. Doon kayo mag-base. Okay, saan ba yung nearest subject dyan? Ito yung manager, yan yung subject. Dapat mag-agree siya dito sa verb natin. So, kung singular si manager guys, dapat
yung verb natin is in singular form lang din. So, was guys, so tama itong si was. Ayan. So, letter B yung sagot. Bakit mali yung letter C? Was lang din. Ito kasi guys, employees. Plural naman to. So, mali talaga si choice C. So, choice B guys yung tamang sagot. Okay. So, next tayo guys. So, general info naman tayo. Which branch of the Philippine government has the power to interpret laws? Okay, so keyword na lang tayo mag-base. Yung interpret guys, gawain yan ng mga judge natin under judicial branch. Ayan. Okay, so next. Konti lang naman to. 21 slides lang pero medyo tricky yung mga binibigay ko. Pabalik pa rin. Ito guys, judicial branch kasi yung hinahanap. Yung judicial guys, under yon sa tatlong branch ng government natin. Isa dun is yung judicial. Sila yung nasa korte. Sila yung nag-i-interpret ng batas. Ganun lang naman po kasimple. Okay, so next tayo. Yes, basic knowledge na lang dapat yun guys ha, general info. Judicial, legislative, tapos executive. May mga keywords naman tayong sinusundan dyan. Huwag kayong mag-alala guys. Guys, sa mga gustong mag-avail guys ng mga materials at recordings natin, available pa rin naman. From our final coaching. Yes, executive implements or enforce. Yan na po, ina-explain na po. Okay, sige guys. Next na tayo guys ha. Yung mga nangungulit guys, i-X kayo dito. Okay, so sige. The sum of 3 consecutive odd integers is 147. What is the product of the smallest and largest integers? So maglagay lang muna tayo dito guys ng tatlong blanks natin. Yan. Tatlo daw yan guys na consecutive odd integers and kapag inadd mo sila, ang sagot ay 147. So ang gagawin natin dito, hindi tayo magta-trial and error, no? So may technique dito. Yung 147, i-divide mo yan sa kung ilan yung consecutive number natin. So, 3. So, i-divide natin siya ng 3. 14 divided by 3, that is 4. 4 times 3 ay 12. Bring down 7. So, 27 divided by 3, that is 9. So, 27. So, 0 na to. Ito makukuha natin quotient, guys, or yung sagot, ilalagay natin to always sa gitna ng mga blanks natin. And then, fill in the blanks na lang. Since ang sinasabi dito, guys, ay consecutive odd integers, ibig sabihin lahat ng mga blanks natin dapat odd numbers lang din yung laman niyan. So, since consecutive guys, dapat sunod-sunod. Ano ba yung kasunod na odd number ni 49? That is 51. Ano ba yung odd number before 49? That is 47. Okay, so meron na tayong mga numbers dito. Hanapin natin yung smallest tapos yung largest. Ang smallest guys si 47, ang largest naman si 51. So, ang hinahanap is yung product ng dalawa. So, pag sinabing product, kailangan natin siyang i-multiply. So, 47 times 51. 1 times 47 is 47. 5 times 7 ay 35, carry 3. 5 times 4 plus 3, that is 23. Then, add natin to. 7, 9, 3, 2. So, 2,397 guys. Wala ba sa sagot? Wala sa tamang or wala sa choices yung tamang sagot, ano? Ayan. Pero isulat na lang natin letter E. 2397. Ito guys yung tamang sagot natin. Okay, di ko na rin kasi na double check guys.
yung mga ano natin dito, mga problems natin dito. Ngayon ko pa lang sasagutan kasi yung mga binigay kong problems dito. As in ngayon pa lang guys. Ayan, kaya hindi maiwasang magkamali kasi hindi ko naman dinouble check. Ayan, bakit daw pahiya? Sinong nahiya guys? Nasundan niyo ba? Nasolve naman natin. Hindi hindi ka makaka-problema sa actual exam. Kasi sa actual exam guys, meron naman yung sagot dyan. Dino-double check naman. Ayan. Kapag mali naman yung choices guys, as long as natama ko yung solution, huwag kayong mag-alala kasi ko-correct ko naman yan. Wala namang problema. Okay, so next na tayo guys. Yan, so geometry tayo guys. Kayang-kaya na to. Rectangle shape lang naman. Basic lang sa inyo to guys. Okay. A rectangle has a perimeter of 94 centimeters. Its length is 7 centimeter greater than twice its width. What is its area? Okay, so i-draw muna natin guys yung rectangle natin. So, yung rectangle may apat na sides yan and dalawa yung sa kanila ay equal sides. Yung length guys yung mas mahaba, yung width yung mas maiksi. Okay, and meron tayong condition dito. Its length is 7 centimeters greater than twice its width. Yung length daw guys ay 7 centimeters greater than twice its width. Pag sinabing twice guys ay 2 times. So 2 times yung width, mag-plus tayo ng 7. Yan yung equivalent guys ng length natin. Okay? So pwede natin itong i-rewrite. Delete muna natin yung length. Magiging 2w plus 7. Ganyan na guys yung figure natin. Na iba na yung length. Naging 2w plus 7 na. Okay? So, given din dito ay yung kanyang perimeter which is 94. So, ano nga ulit guys yung formula ng perimeter? Perimeter guys, yun yung total distance around the polygon. So, kailangan nating isum lahat ito or i-total lahat. Okay? So, sa nakikita natin, merong dalawang W plus, merong dalawang 2W plus 7. Okay? So, distribute lang natin dito guys. 2W plus, distribute natin to. 2 times 2W, that is 4W. 2 times 7, that is 14. Ayan. So, given yung perimeter na 94, pwede na natin siyang isulat. 2W plus 4W, that is 6W plus 14. Then, solve natin guys yung width niya or yung W. So, kailangan ma-isolate guys yung may W, So, ilipat natin si 14 sa kaliwa. So, 94 minus 14 magiging 80 na lang. And then, sa kanan naman, 6W na lang. Ayan. Actually, mali na naman na itong problem na to kasi nga hindi na naman siya divisible. So, ito yung problema, hindi divisible yung mga natin. Di naman tayo nagkamali, di ba? Di siya divisible, So, tansyahan na lang siguro to. Ayan. So, wala na naman siguro sa tamang sagot, guys. Or wala na naman yung tamang sagot sa choices. Kasi di na naman divisible yung andito, eh. Ayan. 80 divided by 6, guys. 13.333, Kung di ako nagkakamali. 84 dapat. 84 itong perimeter natin. Yan, let's say magbago tayo ng mga guys. Siguro nga 84 to, sige. Palitan natin, pwede naman. Ayan. So gawin natin tong 84 guys, para lang maging divisible siya. So 84 na to. Ayan. So 84 minus 14, actually mali pa rin eh, 70 pa rin yan kung sakali eh. 74 dapat, ayun. Mas maganda yung 74 dapat para maging divisible. Yung 94 palitan natin ng 74. Don't worry guys kasi hindi naman nangyayari to sa actual exam.
Ayan. So, magiging 60 na to and then yung W magiging 10 na. Tama na to. Ayan. 10 na yung width natin. Paano naman natin makuha guys yung length? Madali lang. I-plug in mo lang yung W dito sa unang equation ng length. Okay? So, length is equal to 2W plus 7, di ba? Yung W, plug in mo dyan, 2 times 10 plus 7. So, magiging 27 yung length natin. Pero wala na sa choices guys, based sa ginawa nating ano. Yung problem lang guys, yung mali, pero yung solution hindi yan mali. Yan, sa mga ano guys, ito sa mga nagko-comment dyan, bahala kayo. Ayan, tinuturo ko sa inyo yung technique, hindi lang yung specific na tanong. So, 27 yung length, yung width ay 10. So, ang formula ng area guys ay length times width. So, 27 times 10. So, sagot natin dito guys, pinalitan natin yung given, 270 cm squared. Ayan. Wala sa choices guys ha, pero ito yung tamang sagot, 270 cm squared. Mali daw solution. Saan nagkamali guys? Pa-correct po kung mali yung solution natin. Saan po part nagkamali? Para ma-correct natin habang andito pa ako naka-live. Guys, lahat to under din to ng ano. Pwede rin to sa CSE, pwede rin sa Napolcom. Wala na? Okay na? Pwede kayong magsabi guys kung mamali ako. Guys, nagpalit kasi tayo ng ano. Nagpalit tayo ng given. Sige, next na tayo guys since ano naman. Medyo rush nga kasi itong paggawa ko. Hindi ko na double check yung mga given. Kagagawa ko lang to guys. 10 minutes before the live. Yan, mga 8:45 ko ginawa tong mga tanong. Mga 21 din to eh. Sige. Bilisan na lang nating magsagot guys para matapos tayo ng maaga. So, nasa 7th slide pa lang tayo. Ano? Okay. A clock gains 4 minutes every hour. It is set correctly at 8 o'clock a.m. What time will it show when the actual time is 8 p.m.? Okay. So, nag-gain daw guys yung clock ng 4 minutes sa kada isang oras. So, ang gagawin mo lang naman dito guys, kailangan mong malaman yung difference ng 8 a.m. papuntang 8 p.m. Ayan. Since a.m. papuntang 8 p.m. guys, 12 hours yung difference niyan. 12 hours. And based sa condition, sa kada isang oras, nagdadagdag ng 4 minutes yung clock. So, i-multiply mo lang naman to ng 4 minutes per hour. Ayan. Para makancel yung hour, ang matitira na lang guys ay 12 times 4 minutes which 12 times 4 minutes which is 48 minutes. And titignan mo na lang sa choices guys, kung nasa 8 o'clock ka na, dagdagan mo na lang ng 48 minutes, that is letter C. So by inspection lang naman yan guys, pwede mo namang masagutan kaagad. Okay, so next tayo. Mas mahirap sa actual exam. Ganun ba? Ayan. Pero yung mga enrollees naman natin, sabi nila madali lang daw eh. Hindi ko daw naturo sa math enhancement. Siguro iba naman kasi yung ano doon, yung binigay na topic sa akin. May sinusunod lang kasi akong topic doon guys. Okay, so the ratio of the present ages of A and B is 5:7. 6 years ago, their ages were in the ratio 2:3. What is A's present age? Okay, so i-drawing lang muna natin or i-equate lang muna natin. So 5x over 7x, yan yung mga original na
ages or present ages ni A tsaka B. Okay? So, 6 years ago, ibig sabihin mag-minus 6 tayo dito sa ratio natin. Minus 6, minus 6. Ang ratio daw nila ay 2:3. Or, kapag ginawa natin siyang fraction, magiging 2/3. Then, solve for the value of x na lang. So, cross-multiply na lang to. So, 3 times 5x minus 6. Sa kanan naman, 2 times 7x minus 6. Okay? So, basic algebra, solve na lang natin yung value ni x. Distribute lang natin. Same sa kabila, distribute lang. 3 times 5x magiging 15x minus 3 times negative 6 magiging 18. Sa kanan naman, 2 times 7x, that is 14x. 2 times negative 6, that is negative 12. Okay? So, pagsamahin natin guys yung mga may variable x. Kapag nilipat mo sa kaliwa si 14x, magiging minus 14x na. 'Di ba? So, 15x minus 14x magiging x na lang. Ayan. And si negative 18, kapag nilipat mo sa kanan, magiging positive 18. So, positive 18 minus 12, magiging 6 na lang. So, 6 guys yung value ni x natin. Okay? Ang tinatanong, what is A's present age? Ayan. So, alam natin guys, yung age ni A ay 5x. Yan yung present age niya. So, palitan na lang natin yung x dyan ng value which is 6. So, 5 times 6, that is equal to 30. So, letter C guys. Yan, huwag kayong mag-alala, mabibilis lang naman, madadali lang naman yung mga yung mga problem dito. Mas mahirap pa nga daw sa CSE, sabi nila. So, tignan natin guys. Okay, so next na tayo. Find the missing number. 1, 4, 10, 22, 46, 94, and then blank. Okay, so kapag number series guys, tignan nyo lang yung mga differences nila. Hanapin nyo muna yung differences, lalo na kapag yung mga ganitong klaseng number na increasing naman silang lahat. So, sa una guys, 1 tsaka 4, ilan yung difference dyan? Mag-plus 3 lang siya. So, susunod naman, 4 tapos 10, nag-plus 6. And then, nag-plus 12. Dapat dito pa lang guys, mapapansin nyo na yung pattern natin. Yung mga differences nila ay nagta-times 2. Diba? Ayan. So, dito guys, nag-plus 24 na. Nag-times 2 sa 12. Tapos, plus 48 na. Nag-times 2 naman sa 24. So, dapat guys, yung next natin dito ay plus 96. I-times 2 mo lang itong 48. Okay? So, 96 plus 94. That is 190. So, sagot natin dito guys, sa next na series natin ay 190 or letter C. Okay. So, next tayo guys. So, coding naman tayo. So, try nyo muna ito guys. Ayan. Yes, mga basic lang talaga tong binibigay ko guys. Siyempre, ano lang naman to. Free live lecture lang naman. Hindi ko naman kayo papahirapan. Mga basic lang tong binigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Yan, sa mga nag-enroll sa atin, hindi daw sila nahirapan noong noong actual exam sa mathematics. Mas nahirapan pa sila sa mock exam. Okay? So, Mengo, na-code siya as OCPIQ. Ano yung code niyan guys or yung pattern niya? Nag-skip siya guys ng letter, di ba? Nag-plus 2 letters siya. So, M, N, tapos nag-O. Ito naman, na-skip si B. A, B, C. N, O, P. G, H, I, O, P, Q. So, 2 letters guys, no? Nag-step siya ng 2 letters. So, i-code natin itong si Peach. Skip lang din tayo. So, P, Q, R. Ayan. E, F, G. A, B, C. C, D, E.
HIJ. So ito guys yung code niya. RGCEJ. So letter A. Ayan, kailangan daw mabilis ka sa IQ, sabi ni Sir JR. Okay, so syllogism naman, mas basic pa to sa basic guys. Alam nyo na kung paano sagutan nito. Natuturo ko naman sa mga review natin. Lalo na sa mga nag-attend noon ng lecture natin. So syllogism guys, isa sa bonus na na pwedeng ibigay sa civil service exam. Sige, bigyan ko kayo ng time guys para magsagot muna. By the way guys, kung gusto nyo mag-avail ng materials, tapos materials at materials, mga recordings, mock exams, yung mga dito guys, pakita ko lang guys minsan ko lang ipapakita to. Ayan, galing to sa final coaching namin guys. Kung hindi nyo naabutan yung program natin noon, pwede nyo siyang i-avail ngayon. Andito na lahat ng mga recordings, mga video explanation ng mock exams. Syempre kapag nag-avail kayo nyan guys, meron na rin kayong free material. Sobrang dami nyan guys. Aabot siguro ng 500 plus yan. Ayan, 350 lang yung pinapakita ko pero 500 plus na siguro yan. Yung laman yan. Kasi puro libro-libro yan guys Mga libro, mga mock exams. Ayan, kompleto yan guys. Mapa-verbal man, analytical, abstract reasoning, logic, analogy. Ayan, mga abstract reasoning, andyan din. Ayan, madami yan guys. For DOST, PNPA, college entrance exam. Kompleto lahat yan guys, pati sa mga nila-live natin, nandito rin lahat. Mga assessments na gawa ko, mga mock exams, mga PowerPoint, mga nila-live natin sa TikTok, andyan rin lahat. Dyan naka-upload lahat. And marami pa yung iba guys. Ayan, kapag nag-avail kayo guys ng final coaching, syempre guys, tapos na natin to. Tapos na kasi natin tong final coaching guys noong August. Pero pinapa-avail ko pa rin para sa mga gustong mag-advance review. Ayan, mga recordings to guys, yung mga mock exams dito, 7 yung mock exams dito. Tapos, with solution, with video explanation din lahat. Ayan, so 249 pesos lang po from our final coaching. Para na rin kayong nag-avail guys ng final coaching natin noon. Kompleto na yan, lahat-lahat na yan. Sa mga gustong mag-avail guys, PM lang kayo dito sa Blue Up. Review with Gingineer. Or pwede rin sa Black Up guys. Magre-reply ako mamaya after ng live natin. Ayan. So, avail na kayo guys habang pinapa-avail pa natin. Kasi kapag nagkaroon na tayo ng program, syempre, kaklose ko na yan. Okay. So, actually guys, kapag nagsusolve ako ng syllogism, ang tinuro ko sa inyo, gumawa kayo ng Venn diagram, di ba? Pero ako kapag nagsusolve ako, una kong tinitignan yung mga choices na, diretso choices na ako. Pero sige, para hindi kayo maguluhan, Venn diagram muna tayo. All doctors are educated. All doctors are educated. Ganyan yung paggawa ng Venn diagram natin, guys. Some educated people are researchers. Researchers. Some guys, kapag may mag-overlap na part, ayan, pag dumikit ng konti, some yung keyword dyan. And syempre guys, no, researcher is careless. Kung andito si researcher, andito si careless. So no guys, ibig sabihin, hindi magkadikit yung bilog natin kapag no naman yung keyword. Tatlong keyword yung nagamit dito guys all, some, tapos no. Okay, so tingin tayo guys sa choices. A, all doctors are researchers. Andito si researchers, andito si doctor. All yung keyword, mali. Okay, mali yan. B naman, some doctors are not careless. Some doctor are not careless. Ayan. So, hindi kasi natin, guys guaranteed na yung doctor guys ay hindi kasali ni researcher. So, assumption lang guys itong choice B. So, mali din yan. Okay? And choice C naman, no, careless is researcher. So, andito si careless, andito si researcher. So, tama ba guys na no, yung ginamit na keyword dyan? Tama, di ba? Actually guys, na-reverse lang yung statement.
no researcher is careless. And alam natin guys na kapag no yung keyword, it can be reversed. Pwedeng baliktarin yan. Okay? So, pwede mo sabihin, no careless is a researcher. So, letter C guys ay tamang sagot. And choice D guys, all educated people are doctors. So, mali rin kasi hindi mo pwedeng i-reverse kapag yung keyword mo ay all. Okay? So, basic lang, di ba? So, next tayo guys. Which statement best describes the principle of separation of powers? Yan. Kapag Gen Info naman guys, hindi tayo masyado nagfo-focus dito. So, sabihin ko na lang kagad yung sagot. Yan. So, letter B yung sagot natin guys. Bahala na kayong mag-analyze. Kapag sinabing guys, separation of powers, syempre walang nakakalamang sa kanila. So, obviously guys, by inspection or unang basa mo pa lang, si letter B lang naman yung ganon. Okay? Okay, so Gen Info ulit, another basic. Under the Philippine Constitution, which body has the exclusive power to initiate? Ito guys yung mga keyword natin, kailangan nyong pansinin. Initiate all cases of impeachment. That is letter C, House of Representative. Ayan, so may nanggugulan na naman si Gabriel, walang magawa sa buhay. Ang ginagawa sa mga gantong tao, binablock natin syempre. Okay? So, kapag sinabi namang decide, guys, syempre, magkaibang keyword na yan. Yung nagde-decide naman, Senate naman yon. Pero ang nag-i-initiate, guys, is yung House of Representative. Gets po yung pinagkaiba? Kapag decide, itong Senate. Kapag nag-i-initiate, House of Representatives. Kasi dalawa kasi yan, guys, under ng Congress. Ayan. So, next tayo dito. Which sentence is grammatically correct? So, based dito sa mga given sentences, guys, iisa lang naman yung subject nila, which is yung each, di ba? So, kapag nakita kayo ng each, guys, automatic singular na yan. Ang papansinin nyo dyan yung each, hindi yung kasunod niya. Okay? So, wag kayong mag-base sa kasunod niya, guys. Wag kayong mag-base sa applicants. Mag-base kayo doon sa each, which is singular. So, anong sagot natin dito? Letter B. Kasi has, tapos ang gamit ay his or her. Ayan, yun yung correct grammar, guys. Itong letter C kasi, actually ginagamit to rin minsan sa conversation, pero kapag grammar yung usapan, guys, syempre dun tayo sa tama. Which is his or her yung tama. Kasi singular siya. Okay? So, next tayo. So, analogy naman tayo. Obscure is to clarity. And then, ambiguous is to blank. Anong pattern? Siyempre, kapag analogy, guys, merong pattern yan. Okay? So, may pattern. So, anong pattern, guys? Opposite or antonym, di ba? Antonym. Ayan. So, kapag sinabing obscure kasi, hindi malinaw. Pag sinabing clarity, ibig sabihin malinaw. So, kabaliktaran niya lang, basically. Ayan. So, ambiguous, guys, ganun din. Hindi rin siya malinaw or masyadong malinaw. So, ang opposite niya, guys, is yung certainty. So, letter E yung sagot natin. So, based sa choices, guys, yun lang din naman yung, dyan, positive word dyan. Ingay naman ng mga asong to. Okay, so basic lang din to, guys. When a positive integer n is divided by 7, the remainder is 5. What is the remainder when 3n plus 4 is divided by 7? So, try nyo munang sagutan, guys, before ako magsagot. So, madali lang to, guys. Basic lang to, promise. Okay. 6, 7. Ingay kasi ng mga asong to.
Wait lang guys ha. Sige, nakasagot na bang lahat? So, mayroong sagot na letter C, meron ding letter D. So, anong ginawa nyong method, guys? Anong ginawa nyong method? Sige. Modular arithmetic daw. Okay. So, sagutan natin to guys. Basahin ko lang ulit yung tanong. When a positive integer n is divided by 7, the remainder is 5. What is the remainder when 3n plus 4 is divided by 7? Okay, so pinakamagandang method dito guys, trial and error or mag-iisip ka na lang ng number or value ng n. Okay? So ano ba yung may isip nyong value na n dyan na kapag dinivide ng 7, ang remainder ay 5? Diba pwede si 12? N is equal to 12? Kasi yung 12 kapag dinivide mo ng 7, merong remainder na 5. So tama yon, 12 yung value ni n. Ngayon, yung n guys na value, ilalagay natin dito sa second condition. So 3n plus 5, ang gagawin natin, papalitan natin si n ng 12. So magiging 3 times 12 plus 5. Okay? So which is, anong sagot natin dyan? 41, di ba? Hindi, plus 4 pala, sorry. Plus 4. So that is 40. Tapos yung 40 guys, i-divide mo yan ng 7. That is 35. Ayan. So merong remainder guys na 5. So letter C yung sagot natin. Letter C guys, napakadali lang. Basic lang talaga yan. Okay, so next na tayo guys. Yes, pwede rin to guys sa kahit anong competitive exam na merong mathematics. Pasok pa rin naman yan sa coverage ninyo. Actually guys, sa mga materials, meron din tayong for PNPA, PMA, ganun. Bakit remainder? Kasi yun po yung tinatanong. Ano daw yung remainder, sabi niya eh. So yun yung hanapin mo. Okay po. Okay? What digit should replace x so that the number 57x24 is divisible by 9? So, madali lang to guys. Diba ang condition kapag divisible by 9 yung isang number? I-add mo lahat ng digits nila. And dapat guys, yung total niyan ay divisible pa rin sa 9. So, since ang hinahanap natin is yung value ni x, ang i-add muna natin lahat ay yung 4 muna. So, 5 plus 7 plus 2 plus 4, that is 18, di ba? Ayan. Tama ba yung 18, guys? Tama yung 18. Okay, so divisible na siya kagad sa 9. Ayan, so paano na to? Ano yung least number na pwede nating i-add dyan? Or i-replace dyan? So, pwede na si 0, di ba? Pwede na si 0. Ayan, pwede natin siyang palitan sa 0. So, 5, 7, 0, 2, 4. Divisible na yan guys ng 9 kahit i-double check nyo. So, double check muna natin to. 57 divided by 9. That is 6. 54. 30 divided by 9. That is 3. 27. 32. And then, 3 ulit, 27, 54. So, 54 divided by 9 is 6. Ayan, divisible na siya ng 9. So, mali na naman tayo, guys. So, wait lang. What digit should replace x with the value number? Okay. So, ang hinahanap, guys, is yung, hindi niya sinabi na yung least, yung kailangan. So, kailangan nating maghanap dito sa choices, yung ng tamang sagot. Okay? Pero wala kasi dyan sa choices eh. Yun yung problema. So, ibig sabihin, isa lang yung naging problema na naman dyan. Mali na naman yung choices. So, ang tamang sagot dyan, guys, either 0 or 9. Yun yung tamang sagot dyan. So, pwede nyong i-double check lahat ng choices, guys, mali yan. 0 or 9 yung pwede dyan, guys. X na naman tong ginawa kong choices.
Kahit itry nyo yan guys, by inspection lang. Ito naman yung rules guys na sinusundan natin. No? Hindi mo naman kailangang i-divide lahat yan. Kailangan lang i-add mo lahat ng digits at kailangan divisible sa 9. Yun lang po yung kailangan dyan. Huwag mo pong i-divide ng buo. Matatagalan ka. Time consuming yun guys. So 0 or 9 yung sagot natin. Wala sa choices. Ayan. Pwede kayong mag-try guys ng mga numbers dyan. Mali yung makukuha nyo dyan. Hindi divisible. Okay. So next na tayo guys. Yan, mga basic lang naman guys yung mga binibigay natin. Mga warm up lang sa inyo to. Okay na? So next na tayo guys. Try nyo magsagot dito. So 30 daw sabi ni Sir M. Yes, permutation tawag dito guys. Ang kulit ni Sir 120, okay? Sige, basahin natin, then solve natin. How many different arrangements can be made using all the letters of level? So, una guys, yung numerator natin, kapag permutation yung usapan, bilangin natin yung letters natin. So, meron tayong 5 letters sa level. So, sa numerator guys, 5 factorial na kagad dyan. Okay? Ang kaso, kung mapapansin nyo guys, may mga nauulit na letters. Dalawa yung letter L, dalawa yung letter E. So yung mga nauulit guys, ilalagay lang natin sila sa denominator naman. So 2 factorial para sa letter L, 2 factorial naman para sa letter E. Okay? Yan. So 5 factorial guys ay 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Over 2 factorial naman guys, 2 times 1 times yung isang 2 factorial, 2 times 1 pa rin. So, makancel itong 2 times 1 na isa dito sa taas, 2 times 1. So, ang matitira na lang, 5 times 4 times 3, which is equal to 60, over 2 times 1 or divided by 2 na lang, that is equal to 30. So, madali lang, letter B yung sagot natin. Basic lang guys, di ba? Basic lang. Di ko lang po alam kung ma-upload ko ito sa RedUp eh. Ayan. Medyo matagal kasi yung nito kapag nag-download pa ako dito sa TikTok. After live kasi kapag mahaba yung yung live natin, mahirap siya i-download. Kaya di ko sure kung ma-upload ko to sa sa RedUp. Yes po Ma'am Rachel. Ilalagay po sa denominator lagi yung mga nauulit na letters lang. Tama po. Guys, sa mga nagme-message sa atin na mag-a-avail ng materials at recordings, magre-reply po ako mamaya. Ayan, sa mga gustong mag-avail pala guys ng recordings at materials galing final coaching natin, PM lang po kayo dito. Either sa blue app or sa black app. Magre-reply po ako mamaya. Okay? Sa drive po, hindi ko rin ma-upload muna to. Pero later na lang siguro. Kapag hindi na tinamad. Ingay talaga ng mga aso ko. Okay, so mixture problem guys. So mga gustong mag-avail guys ng drive natin na merong recordings, merong materials, merong mock exams, assessments, mag-PM lang po kayo. Math in the modern world. Ano ba yung mga topic doon? Actually meron din halos pareho lang talaga sa civil service exam yun. Kung di ako nagkakamali, meron din yung mga basic algebra, mga probability, statistics, ganyan. Wait lang guys ha. Ayaw pa awat eh. Linear programming at simplex method, wala po eh. Sa naman guys,
Itong mga materials natin, pakita ko lang saglit guys yung mga materials natin ha. Ayan. Madami to guys. Kung kailangan nyo ng abstract reasoning, merong abstract reasoning dyan. Kung kailangan nyo ng analytical, ng verbal reasoning, numerical reasoning, ayan, kompleto lahat yan guys, huwag kayong mag-alala. Kapag nag-avail kayo guys nung final coaching na materials natin, free ko na rin sa inyo guys itong mga materials dyan. Ito kasi punong-puno to ng recordings from our final coaching para noong August. Noong August to kasi naganap guys eh. July to August yan. Meron ding refresher, all subject yan. Okay? May mga mock exams din dyan. Kompleto yan guys with video explanation yan. Ayan. 7 mock exams yan guys. 100 tapos 150 items. Syempre yung material sobrang dami niyan guys. Hindi ko ma-open isa-isa kasi. Ayan. Pero sige. Let's say ano bang kailangan i-open dito? Numerical. Ito. Kung kailangan nyo ng mga mathematics. Yan. Age problem, algebra, ratio and proportion. Ayan. Kompleto naman lahat yan guys. Math formula. Ayan. Madami yan guys. Hindi ko ma-open sa inyo lahat-lahat. Number reasoning. Ayan. Pati sa lecture natin guys, meron din namang abstract reasoning kung kailangan nyo. Ayan. So yun lang po So mamaya na ako magpakita ng mga materials. Sa mga interesado lang naman yan. So kung hindi kayo interesado, okay lang naman sa akin. 249 pesos po. Same lang po sa price natin nung nag-final coaching tayo. Ayan. Di na kayo lugi dyan guys kasi sobrang dami niyan. May mga recordings pa. Okay, so sige, sagutan na lang natin to ng mabilisan. Then, 19th slide pa lang tayo. Sige, tapusin na natin to kaagad guys. Yan, makinig kayong mabuti guys ha, para hindi ko naulitin. Okay? A 40-liter solution contains 30% alcohol. How many liters of pure alcohol must be added to make the resulting solution 50% alcohol? Ayan. So, ang pinakamagandang gawin dito guys, dapat yung equation natin ay in terms of alcohol lang or in terms of water lang. So, mamimili tayo doon. Pero dito guys, nakikita ko mas magandang gamitin yung alcohol lang. Okay? So, formula natin dito guys, V1C1 plus V2C2 is equal to V total C total. Yung V guys, yung volume, yung C naman yung concentration. Okay, yung concentration guys in terms of alcohol tayo. Ayan. So volume guys nung una ay 40 liters. Ang concentration 30% na alcohol. In terms of alcohol tayo guys ha, kaya 30% yung susulat natin dyan. Then mag-a-add daw tayo guys ng pure alcohol. So pag sinabing pure guys, 100%. 100% alcohol siya. So yung idadagdag natin guys yung volume niya, yun yung hinahanap natin. Let's say variable X na lang siya. And yung concentration, syempre 100% alcohol na lang. And sa volume total naman, ito guys yung mga volume, i-add lang natin yan, 40 plus X. And ang kailangan guys na result ng mixture natin, kailangan ay 50% alcohol. Ayan, 50% na dapat guys yung resulta after nating pinag-mix yung dalawa. Okay? So, para mas maganda guys, wag na natin i-consider yung percentage sign. Basta mag-multiply na lang tayo. Okay? So, 40 times 30, that is 1,200. Plus, 100 times x, that is 100x. Equal to 50 times 40, that is 2,000. Plus, 50 times x, that is 50x. Okay? So, pagsamahin natin guys yung mga may variable x. Lahat ng may variable x, dito na lang sa kaliwa. So, ilipat natin si 50x. Sa kanan naman guys, yung mga constant natin, magiging negative na si 1, 2. So, 100 minus 50 guys, that is 50x na lang. Sa kanan naman, 2,000 minus 1 to 800 na lang. Okay? Ayan. So, pwede cancel guys yung mga 0, no? Isa lang. Isang 0 yung mga cancel. So, 80 divided by 5 guys, that is 16. Ayan, nangyayari. So, x is equal to 16 kapag dinivide natin yan. So, sagot natin ay
Letter C. Yan. May tanong ba? Nakasunod naman. Mixture problem yung tawag dito guys ha. Okay, so walang tanong. Next na tayo. Yan, mga basic problem lang naman guys. Hindi kayo mahirapan. Yung units guys, syempre, since volume yung inaanap mo, automatic liters yan kasi liters din yung given. Huwag kang magka-problem, hindi ka magkaka-problema sa units kasi pare-pareho naman silang in terms of liters. Walang problema yan. Okay, so next na tayo guys. So guys, malapit na. Okay? 2 slides na lang. So tapusin na natin to guys. So at what time between 4 o'clock and 5 o'clock will the hands of a clock form a 90-degree angle? So pag sinabing 90-degree angle, ganito yung itsura niya, okay? Right angle siya. Okay, so meron tayong formula dyan guys. Shortcut na lang itong ituturo ko sa inyo ha. Actually may ibang algebra solution to pero shortcut na lang. Yung 60/11 na lang. Ito lang din kasi yung ginagamit ko eh. Okay? Tapos ilang oras na or what hour na tayo ngayon? Sabi dito, kalagitnaan ng 4 tapos 5 o'clock. So kapag dinrawing natin yan sa orasan natin, ayan. So dapat guys, kung andito yung 4 tapos andito yung 5, so dapat yung oras natin is ganito yung itsura niya. Dapat 90 degrees yung angle dyan. Okay? So, approximately guys, kung titignan mo mabuti, ayan. So, hindi pala ganyan. Mali. Nakataas. Approximately yung oras, mga approximately ano yan, 4:05 or 4:10. Based sa inspection pa lang guys, alam ko na yung sagot, di ba? Yan, pero solve pa rin natin to. So, 4 hours, i-minus lang natin guys sa right angle. Kapag right angle guys, yung mapaform, kailangan nyo lang tandaan yung mga constant dyan, which is 3. Okay? Kapag right angle guys, 3 yung gagamitin. Kapag perpendicular naman or straight, 6 yung gagamitin. So, kailangan nyong i-memorize yan. Ayan. So, bira lang naman guys yung lumabas yung na mga ganitong problem kasi advanced math naman ito. May lumalabas man na clock problem pero hindi ganun ka-complicated. Ayan. Pero isolve pa rin natin ito. So, 4 minus 3 guys ay 1 pa rin. So, magiging sagot pa rin natin dito ay 60/11. Okay? So, 60/11 guys, kapag dinivide mo yan, that is 5.60 divided by 11, 55, di ba? So, 5 yung sagot, merong remainder na 5/11 kapag ginawang mixed number. So, 5 times 5/11 yung sagot kapag dinivide to. Titingin ka ngayon sa choices, saan ba dyan yung may 5 minutes tapos 5/11. So obviously guys, si letter A. Sabi ko naman sa inyo, by inspection lang, dito pa lang sa ano natin, sa diagram natin, malalaman mo na kagad na approximately 4:05 or 4:10 yung sagot natin. So letter A na kagad yung sagot. Okay? So, next na tayo guys. Next problem and last slide na din. Last problem guys, Venn diagram problem. Yes guys, pwede to sa CSE, NAPOLCOM, AFPSAT, PNPA at kung ano pa mang exam yan. Yung may V1 po, mixture problem po yun. Mixture problem guys. Yung may volume tapos concentration. Constant po yung 60/11. Shortcut na po yan, tinuturo ko na sa inyo. Yung mga ibang libro, 2/11 yung gamit. Meron pa yung mga may mga habang formula dyan eh. Yan. Pero i-memorize nyo na lang guys yung mga mga shortcut na lang tayo. Yung 4 po, galing po dyan sa 4 o'clock. Kasi kung mapapansin nyo guys, between 4 to 5. So obviously, hindi ka lalagpas sa 5 o'clock. Nasa 4 o'clock ka pa rin. So yun po yung 4 dito. Okay po.
So last problem na to guys before tayo mag-end. Okay? In a group of 80 applicants, 45 pass mathematics, 38 pass English, and 20 pass both. How many pass neither subject? Ayan. So kapag neither guys, wala sa dalawa. Wala sa mathematics, wala din sa English. So Venn diagram ito guys ha. Ganito yung itsura ng Venn diagram natin. Ang total natin na applicants ay 80. 45 daw dyan guys ay mathematics. Tapos sa English naman ay 38. Pero meron pang isang condition. 20 daw kapag pareho. So anong gagawin natin dyan? Mag-minus 20 lang tayo dito sa 45. Mag-minus 20 rin tayo dito sa 38. So ang total na lang guys na nakapasa sa math only ay 25. And sa English only naman ay 18, di ba? And yung both guys ay 20. So ito guys yung mga values natin, 20 yung both math and English, 25 yung math only, and 18 yung English. Ang tinatanong yung neither subject. Okay? So, kung 80 guys yung total natin, i-minus na lang natin dito sa mga nasa loob ng Venn diagram natin. So 80 minus 20 minus 25 minus 18, that is equal to 17. So, letter B yung sagot natin. Yung 17, guys, nasa labas ng Venn diagram natin. Okay? Nasundan ba? How much for materials, sir? 249 pesos na lang po. Andun na po lahat. Mga recordings, mock exams. Ito, pakita ko lang ulit, guys. Ayan. Ito, guys, yung mga laman ng materials. Mga mock exams. Actually, may other videos pa ako dyan pero makita nyo na yung link dyan. Ayan guys, yung mga guys, yung mga laman. Hindi ko na lang papakita yung mga link dyan sa kanan. Kasi punong-puno yan guys, lalo na sa materials natin. Kapag nag-avail kayo nito, free na rin guys yung materials. Ito guys yung mga materials, laman yan. Hindi ko na iisa-isahin yan guys. Ayan. So mga gustong mag-avail guys, kung gusto nyo lang namang mag-avail, mag-PM lang kayo dito sa blue app or black app ko. Magre-reply na ako guys kasi tapos na tayo mag-live. Mag-end live na ako. Yes po, soft copy po. Nasa drive na po lahat. Patingin ulit. Sige po. Pasensya na guys, medyo mabilis tayo mag-solve ngayon ha. Ayan. Kasi napansin ko kasi medyo magagaling na rin yung mga viewers natin. Kailangan ko rin i-adjust Yan po. Pa-screenshot na lang po. Yan. Don't worry, kiklip ko naman to sa sa blue app ko. Ipapost ko pa rin naman to sa blue app. Hindi tong bukabuan guys yung mga clip lang, yung mga pwedeng kunan ng clip para ma-post. Yung materials. Thank you, Engineer. Nagamit ko mga techniques mo last August 9 from your student at TGRC. Ayan. So, galing to kay Teacher Gon, So, nagturo rin kasi tayo dyan noon. Yan. Pero, yun guys. So, congratulations sa mga nag-enroll sa atin noon, nung final coaching. Wala pang result, pero marami nang sure na nakapasa doon. Kasi madali lang daw yung mathematics Ito guys, yung mga materials, 249 pesos na lang po yan. Ito, yung mga guys, yung mga topics natin nung final coaching. Andyan na po lahat. Sa refresher, all subjects na yan. Andyan na yung mga PDF, andyan na yung mga replay link. Andito kasi yung mga link guys kasi kaya medyo in-slide ko lang ng konti. Tinakpan ko lang. Ayan. Dito rin yung mga mock exam sa baba, pati yung mga other videos. Andyan na rin guys yung materials, nasa lower right. Nasa dulo-dulo guys, andyan yung materials guys Ayan. Yung laman ng materials niyan guys, andito. Pakita ko sa inyo. Ito guys yung laman. Marami to guys. Trigo, maraming laman na trigo yan guys, geometry. Marami rin tayong technique sa trigo. Ayan. So, magkakaroon tayo ng program later, pero mag-start pa kasi ng December. Para sa March 2027 naman.
Kaya sa mga gustong mag-avail nito, advance study, pwede guys kasi kompleto naman to. Galing to sa final coaching natin noong August, CSE August. Ayan. Pero yung mga files guys, kahit anong exam pa yan, NAPOLCOM, AFP-SAT, or ano pa man, meron pa rin naman kayong numerical, verbal, tapos gen info. Pare-pareho pa rin naman. Okay? So, salamat po, no? So, mag-end live na tayo. Sa mga gustong mag-avail, PM lang kayo dito sa natin, sa mga page natin. Ayan, sa channel. Blue up or black up. Yun lang po, no? So, end live na tayo, guys. Magre-reply na ako sa inyo. Salamat po.